Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa 2 aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kaniyang hari upang mamuno sa kaniyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Pinahira nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Nooy 30 taon na si David at naghari siyang 40 taon. Sa Hebron, 7 taon at kalahati siyang namahala sa Huda. Sa Jerusalem naman ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Huda. Nang siya'y maging hari, pinangunahan niya ang kaniyang mga kawal upang lusubin ang mga Hebuseo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, "Hindi ka makapapasok dito kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtatanggol dito." Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Sion na tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon. Habang lumalaon, ay lalong nagiging makapangyarihan si David pagkat sumasa kanya ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ay naalaala natin ang 2 disciples ni Pablo, si Timoteo at si Tito. Kasama sila ni Pablo sa kanyang pagmimisyon. Nung natuto na sila, ipinagkaniwala sa kanila ni Pablo ang ilang communities na kanilang tinatag. Ipinagkatiwala ang Efeso kay Timoteo at ang Sipre kay Tito. Ginabayan pa rin sila ni Pablo, kaya sumulat si Pablo sa kanila ng mga instructions paano mamuno. May 2 liham si Pablo kay Timoteo at isa kay Tito. Ang mga liham na ito'y tinatawag na pastoral letters kasi tinuturuan ni Pablo ang dalawa paano maging mabubuting pastol sa kanilang mga communities. Noong mamatay si Saul, si David ay agad kinilala ng tribun ng Huda na hari nila. Ang pamilya ni David ay nabibilang sa tribu ng Huda. Nagkaroon pa ng digmaan sa pagitan ng tribu ng Huda at iba pang mga tribu ng Israel na kinikilala pa si Isboset, isa sa mga anak ni Saul na hari nila. Si David ay naghahari sa Hebron at si Isboset naman sa Mahanaim. Sa labanang, dahan-dahan na nanalo ang hukbo ni David. Nung si Isboset ay pinatay ng mga tauhan din niya, pumunta na ang lahat ng mga leaders ng tribu ng Israel sa Hebron at hiniling na si David na ang maghari sa kanilang lahat. Kaya noon nilangnisan nila si David na hari na ng buong Israel. Naghari si David sa Hebron ng 7 taon at kalahati. Nung maging hari na si David sa buong Israel,
naghanap siya ng lungsod na gagawin niyang sentro ng kanyang paghahari. Nakita niya ang lungsod ng Jerusalem na nakatayo sa taas ng bundok na mahirap salakayin. Ang mga nakatira doon ay ang tribu ng mga Hebuseo. Hindi sila Israelita. Parang isang kuta ang Jerusalem na kinutya nila sa David na kahit na raw ang magtatanggol sa lungsod ay mga bulag at mga lumpo, hindi ito makukuha ni David. Kahit na mahirap, nagsikap si David na salakayin ang lungsod at sa wakas, ito ay kanyang nakuha. Ginawa niya ito na kanyang capital city at gumawa pa siya ng mga muog upang ito ay patatagin. Ito'y tinawag niyang lungsod ni David. Tinatawag din ito na lungsod ng Sion, isang matandang pangalan ng lugar na ito. Kaya ang tawag sa lungsod na ito ay Jerusalem, Sion o lungsod ni David. Dahil sa pakikipagnima, mas lalong lumawak ang kaharian ni David. Naging makapangyarihang hari siya sapagkat sumasa kanya ang Panginoon. Unang nilangisan si David na hari ng Israel nung siya ay bata pa. Patagong nilangisan siya ni Samuel sa Bethlehem, sa harap ng kanyang ama at mga kapatid. Matagal na tupad ang kanyang pagiging hari. Mga 30 taon nung mamatay si Saul at tanggapin siya ng lahat ng tribu ng Israel na hari nila. Matagal, pero nangyari din. Natupad ang plano ng Diyos. Hindi pinilit ni David na maging hari siya. Ang mga tao ang lumapit sa kanya na gawin siyang hari dahil sa kanyang kagalingan sa pandirigma at dahil din sa kanyang katapatan. David earned the kingship. Magaling din siyang hari. Kailangan niyang pag-isahin ang dalawang bahagi ng kanyang kaharian, ang tribu ng Huda at ang iba pang tribu ng Israel. Kaya pinili niya ang Jerusalem na maging capital city niya. Hindi lang sa ito ay madaling depensahan kasi ito ay nasa itaas ng bundok. Ito rin ay nasa neutral ground ng dalawang grupong ito. Hindi ito lungsod ng anumang tribu ng Israel. Ang nagmamay-ari nito ay mga Hebuseo, isang tribu na hindi Israelita. Sa pagpili ni David na ito ang maging sentro ng kanyang paghahari, gusto niyang ipakita sa lahat na wala siyang kinakampihan sa dalawang pangkat ng kanyang kaharian. Ibig niya na sila ay pag-isahin. Maaari nating sabihin na magaling na hari si David. Strategic ang kanyang pagkilos. Bigyan mo rin kami, Panginoon, ng mga marunong na leader na hinahangad lang ay ang pagkakaisa at kaunlaran ng lahat ng aming bansa. Pasibulin mo sa amin ang isang totoong leader. Please, Lord. Please. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.